Ayun, magandang evening mga ka-viewers. So mayroon tayong repair ngayon. So ito po ay isang rechargeable fan or solar fan. So ang brand niya mga ka-viewers ay NSS. Ano, NSS na rechargeable or solar fan mga ka-viewers. So, yan o. Yun. So reklamo ng may-ari nito mga ka-viewers ay nagbi-blink. Yan, biblink daw. So tapos minsan daw ay namamatay. So yun ang problema ng may-ari nito mga ka-viewers. So yun po ang ating solusyonan. Yan. So ngayon bago natin to yan so atin muna itong itest mga ka-viewers. So atin muna itong itest. Yan. Pero bago pa yan mga ka-viewers yan. So intro muna tayo. So yan. So dito mga ka-viewers, try natin itong i-test. Yan. So tingnan natin kung totoo ba yung sabi ng may-ari na nagbi-blink yung kanyang indicator light sa power. Yan. Kuha muna ako ng tawag dyan. Ito. Saksakan. So yan. Naka-plug na siya. Kung nakita nyo, umilaw naman yung kanyang power. O yan indicator light. Umilaw naman siya mga ka-viewers, pero try natin siyang i-on kung iikot ba ito. Yan, ganyan lang para makita nyo rin. Mas baba ko na lang ilagay. Ganon. So yan, try natin siyang i-on. Ito sa kanyang on. Yan. Ano? Gumagana naman siya mga ka-viewers, pero kung tingnan natin dito, yun. So ito yung sabi ng may-ari. Yan di ba? Nagbi-blink. Yon, blinking yung kanyang charging light or yung saan indicator light saan sa charging. Yan nagbi-blink mga ka-viewers. Yan, ito yung power niya. Ito naman sa charging. Yan, ibig sabihin mga ka-viewers, pag ganyan yung inyong electric pan, na ganitong klaseng electric pan na rechargeable, pag nagbi-blink yung dito, tulad yan, nagbi-blink siya. Yan, gumagana naman siya, pero nagbi-blink. Yan, ibig sabihin yan, kapos sa supply. Yan mga ka-viewers, yan po yung problema. Yung kanyang pagkapos sa supply galing sa kanyang meron kasi itong power supply. So pag ganito na ginagamit natin siya, siyempre humahatak ng galing sa baterya at ito namang kanyang power supply ay sina-charge niya yung baterya. So siyempre ginagamit siya, nagcha-charge siya. Ang problema nga nagbi-blink. So pag ganun hindi yan nakaka-charge ng maigi, hindi na po full charge yung baterya pag ganun siya mga ka-viewers. Yan blinking siya kung nakita nyo. Yon, blinking. Di ba? So yan ang ating solusyonan. Dapat kasi yan ay nag-steady lang yung red. Yan. Katulad dito, nag-steady yung power. Kulay green, di ba? Nag-steady siya. Yan. Pero yan, dapat yan nag-steady din. Yun nga, nag-blink siya. So yan po yung kanyang problema mga ka-viewers. Yan din po ang ating solusyonan. Yan. So tanggalin ko muna. Yan. So bago pa tayo dyan mga ka-viewers, kukutingting or magbubutingting dyan. So bago natin ito bubutingtingin, yan, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, so huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell at ilagay sa all mga ka-viewers para automatic ay manotify kayo kaagad sa mga upcoming kong mga video. Ayan. At huwag niyo rin kalimutang i-share sa iba yung ating video para makatulong tayo sa iba. So yun, gawin natin ngayon ay atin itong i-open mga ka-viewers. Tingnan natin yung kanyang ang tawag dyan power supply. Yan, wag na tayong saan magbusisi dyan. Pag ganun yung problema, nagbe-blink, malamang kadalasan dyan ay sa power supply ang problema. Yan, minsan sa na-encounter ko yung kanyang primary mga ka-viewers, doon nagka-problema, or either primary, secondary. So doon lang tayo magbutingting. Yan. So yan. Yan, tanggalin natin to. So ito pala mga sabi ng may-ari ay yan ang inopen. At yun nga sabi ng may-ari ay pinalitan niya ng ibang baterya. So ang baterya naman na pinalit nila ay yung baterya na
live PO4 na naka-assemble sa 12 volts. So sabi ko, 12 volts, 6 volts, bali dalawa. Dahil 3.2 man yun. So 3.2 plus 3.2, 6.4 volts. Yun mga ka-viewers, so pwede yun. Yan. So tanggalin natin to dahil madami itong mga screw mga ka-viewers eh. Baba ko lang muna yung ano ha. Yan, para kitang kita yung ating gagawin dito. Sa ano na to, sa electric pa na to. Dami pa namang mga screw. Yan, dami niya mga screw mga ka-viewers. Ayun. Tapos dito, ang daming mga screw mga ka-viewers. Naku po. At tayo nito. Matagalan tayo sa pag ano nito. Sa screw pa lang. Yan, so nga pala, mayroon ako nakalimutan. Ito, tanggalin muna natin pala itong battery connection. Yan. Yan. Ito yung kanyang baterya. Bali, ano ito mga ka-viewers? 6 volts. Yan o, 6 volts. 4.5 amperes. Bali, 6 volts po ito mga ka-viewers. Yan. Ngayon, tuloy tayo dito sa pagbaklas ng kanyang mga screw. Yan, dito din. Mayroon din dito eh. Daming screw nito mga ka-viewers. Yun. Wala pa. Sige. Ayan, may nagtanong mga ka-viewers kung tapos na ba daw yung kanyang pinapaayos. Sabi ko wala pa. May isa din customer nagpapa-repair eh. Kaso busy tayo. So yung iba naman ay gustong kunin kaagad. So hindi naman pwede na kunin nila kaagad eh, mayroon namang nauna. So yung nauna ay nauna. Yun, ganun talaga yun. So mayroon naman talagang mga ano na gusto nila ay unahin yung sa kanila. So hindi naman pwede. Sa akin kung sino yung nauna, yan po yung aking uunahin. Yun. Ako. Kagwang tong screw to ah. Hirap baklasin ah. Yun. Ayun nga. So confirm ay pinutol ng may-ari itong. So confirm mga kaberso. Pinutol talaga ng may-ari itong kanyang wire sa papuntang baterya. Dahil yun nga ay sabi niya nga sa akin ay sinubukan niyang nilagyan ng ibang baterya pero hindi gumana. Ganoon pa rin daw, nagbi-blink-blink. So hindi niya kasi alam na kahit lagyan pa ito ng ibang baterya, wala naman sa ano ang problema sa baterya. Kasi pag sa baterya ang problema mga ka-viewers, ito yung magloloko. Itong kulay green. Yan, yung green na yan po ang magloloko. Pag baterya ang problema. O minsan walang power yan. So dito tayo. Ito yung primary niya ay power supply mga ka-viewers. So tingnan natin itong kanyang power supply. Yon, dito lang tayo mag ano sa kanyang power supply. So ito safety naman to dahil wala naman siyang ano eh. So yan mga ka-viewers. Ayan, confirm siya mga ka-viewers oh. Kung nakita nyo yan oh. Oh, lumubo yung power capacitor ng power supply. So itong capacitor na to ay 22 microfarad ito eh. Sa mga ganitong rechargeable na gumagamit ng ganitong klaseng power supply. Yan. So ang ginagamit lang nito na filter capacitor sa kanyang pinaka primary ay 22. O tingnan natin kung 22 ba talaga ito. Una nakalagay ah. Ayun. So yan mga kaberso, confirm siya. So 2022 din talaga siya oh. Yan oh. Yung kita ba? Yan oh, 22. 450 volts. So 22 microfarad. Yan. So tatanggalin natin ito mga ka-viewers. Yan. So kuha muna ako ng soldering iron. Tanggalin ko muna sa hinang itong kanyang wire. Para hindi tayo mahirapan. Para dito lang tayo sa sa kanyang tawag dyan. Sa kanyang maghihinang.
Yan, tanggalin na itong lahat ng supply. Dito. Yan. Hirap tanggalin ah. Yan. Tapos yung isa na din mga kabiyers para maganda yung pagkahinang natin. Yan. Pati dito sa primary na wire. Yan. Yun. Yun. So, ayun. Malaya na tayong mag-ano nito. Re-repair nitong ano na to dahil wala na yung pinaka. Yan. Kung nakita nyo ito mga kabiyers oh. So, ito yung primary section. Dahil power supply ito eh. Or charger. So, ito yung kanyang primary section. Yan. Itong IC na to, ito yung kanyang regulator. Yan, sa primary. Secondary naman, pag galing dito mga kabiyers, dadaan yan dito sa dito, papuntang chopper transformer. Dito. Yan, pagdating dito, maglalabas siya ng voltahe. Papunta naman dito sa diode at saka itong dalawang ano na yan, nakaparallel na electrolytic capacitor. Yan. So pagdating dyan, maglalabas na rin siya ng 14 volts mga ka-viewers. 14 volts ba? 14, hindi. 8 volts ba? 8 volts pala, 8 volts. Nagkamali pa ako. Kagwang na. So maglalabas siya dito ng voltahe para i-charge yung baterya. Dahil yung baterya natin ay 6 volts. You know? So kailangan ng, kahit 6 volts siya, ang kailangan ng lalabas ito ay 7 running 8 volts. Yan. So ganoon lang po mga ka-viewers. Yan. So dahil may problema yung ano to, ito lumubo oh. Yan oh, lumubo yung kapasitor. Kita nyo ba mga ka-viewers, lumubo. Yan oh. So lumubo siya. So kaya siya nagloloko. Yan. Yan oh, lumubo. Kita-kita naman siguro lumubo. Yan, dapat kasi flat dito, flat ito mga ka-viewers, flat siya. Pero katulad dito, lumubo na, so may problema na yan. So tatanggalin natin yan mga ka-viewers. Yan. Kuha tayo ng soldering iron. Tapos yan, patakan natin ito ng soldering lead para daling lumambot yung nakadikit dyan na ano, soldering lead mga ka-viewers. Yan, para hindi tayo mahirapan. Yun. Tapos dito tayo sa kabila. Tanggalin din natin dito. Yan. Yun. Ngayon, ito natin itong ipump mga ka-viewers. So sira na dito itong pump ko eh. Yan. Kaya natin ipump kung gagana yung pump natin dahil sira na itong pump ko eh. Mga ka-viewers. Yan. Yan, hirap ng ano walang ipitan. Yun. Yan. Yun. Tanggal na yung ano mga ka-viewers, yung isa na lang. Ay, mahina sumipit tong pump ko eh. Nakadala naman siya pero kailangan mo pang ulitin uli. Yun. So ayun, focus mga ka-viewers. Yan. Yan o. Ayun. Hindi lang lumubo, you know, kinalawang pa yung paa. So dito pag sa ulit natin, ito may naka-indicate naman dyan mga ka-viewers. Wait lang. Turo ko sa inyo. Yan o, may naka-indicate naman dyan o. Itong blanco, itong bakante, you know, may nakalagay na plus. So ibig sabihin yan, dito yung ating positive. Yung parang may araw-araw yan o, yung parang may guwit-guwit na itim, dyan po yung ating negative. So sa ganitong kapasitor na electrolytic kapasitor, itong may nakalagay na ito, parang bronze, you know, wala din kulay na parang bronze. At may nakaguhit na blue, you know, ibig sabihin yan, negative yan. Itong sa kabila na purong green naman, blue, purong green, ito yung ating positive. So pag ganun siya, dahil ito ang positive, iba pag ganun lang. Ayan.
Pwede naman, tandaan nyo kung paano yung plaster ng, paano siya tinanggal, ganun din yung forma niya pag isa uli. O, ganun ba, ganun ang forma nito Wait lang. Mali. Ganun, no? Yan. O, ganun siya. Ganun yun So, itong purong green, ito yung ating positive. Dahil may nakalagay dyan na positive, dyan yun, itatap yan. Kagawang itong to, camera na to, ang focus Diba, may nakalagay na plus or positive. So, ganun lang. So, ngayon, wala akong makuha ganito na bago. So, bubunot ako dito mga ka-viewers. Kukuha ako ng, galing din sa bunot. Pero tingin ko ay buo pa ito So, itong power supply nito, ito mga ka-viewers, Bluetooth speaker. Na Hongding. Sira kasi yung nito Sira yung kanyang audio IC. So ito ay galing po ito sa customer na pinaparepair sa akin. So sinalpakan ko ng ganitong board din na bago. So ito, siyempre hindi niya kinuha dahil sira naman to. So ito pwede pang makahuyan ito mga ka-viewers. So tulad dito, ito yung kunin natin Itong kanyang power supply, ito 22 microfarad din ito mga ka-viewers at pareho din sila. Ito ay 400 pwede na to 400 volts. Ito kasi 450 pero mas maganda sana kung mayroong kapareho nito na 450 pero okay lang to dahil yung kuryente natin ay lang naman yan 220 to 240 volts. Kahit aabot pa yan ng 300 okay lang, kakayanin lang dito sa board na to. Yan, kung abot man dito ng 300 yan, so okay lang pagdating dito din. So okay lang, pwede lang siguro to dahil ito nga 400 lang 400 lang nakalagay dyan 400 volts na 22 din ito. So ito kukunin natin para hindi tayo matagalan. Yan, so kuha muna ako ng ating soldering lead at patakan natin ito mga ka-viewers ng soldering lead para hindi tayo mahirapan nitong kunin. Sana yun, itong dalawang to kita ba sa video. Yan, so atin muna patakan. Yan, tapos ito sa kabila. Yan, para lumambot din, para pag ating tanggalin madali lang siya matanggal mga ka-viewers. So ngayon ating nito sa aking pump, sira itong pump ko pero pwede na ito. Yan, so dito yung isa. Yan, konting tip ko lang mga kabisa, bago kayo magtanggal ng ganitong klaseng kapasitor na 400 volts sa primary, kailangan nyo munang i-short nyo muna. Baka sakaling may voltahe dyan, baka mabigla kayo. Yan, so kailangan nyo munang i-short para hindi kayo mabigla dyan dahil mag-spark yan pag didikit yung dalawang pa, sigurado mag-spark yan dahil mataas pa naman ang voltahe niyan. Yan, so tayo itong hatakin. Yan, may nakadikit na na tawag dyan, may nakadikit na rugby. Yun, hatak na mga kabers. Yan, yun, ito. So yun, yan, pareho din sila. Yan 22 microfarad din So ito kasi sa mga power supply, madalas itong makita itong ganitong klaseng kapasitor na 22 microfarad. Ito yung ginagamit kadalasan sa mga primary na power supply mga ka-viewers. Yan, so sana natin panglinis dito, nawala pa yung panglinis ko ata. Kailangan ko muna itong madumi yung paa niyo, kailangan itong kiskisan ito bago isalpak. Yan, linisan ko muna ito mga ka-viewers So i-post ko muna, pakita ko lang pag makatapos ko na itong linisan. So yan mga ka-viewers, tapos ko nang malinisan yan dahil parang kinalawang na rin yung isang paa, pero kaya nilinisan ko. Yan, so ngayon tingnan natin itong ititest kung ito ay pasok ba sa 22 microfarad mga ka-viewers. Yan, so tingnan natin siyang itest sa aking tester. Yan, ganun ko lang, pakita ko sa inyo kung ito ay pasok pa ba. Short pa natin siya. Yun. So ngayon, titos natin siya mga ka-viewers. Tingnan natin kung
ilan yung ating makakuha ditong reading. Yan. Ayan o. 22.8 microfarad. So hindi makikita. Yan. Tinating yan o ito. Pakita ko sa inyo. Para makita nyo rin. Ito muna yung power supply. Yan o. So yan po yung ating tester. So tingnan nyo yung reading. Ayan o. Ayun. O di ba? 22.6 microfarad. So pareho din dito. Ayan, may nakalagay na ito dito. So yan, may nakalagay siya na ito dito. So ibig sabihin, buo pa tong kapasitor na to mga kabers. At kung nakita nyo, hindi naman siya bloated. So hindi katulad dito sa sira na to, galing sa board dito yung sira na, kalawang na nga yung dito. Yan, kita nyo, kalawang na nga siya. Tapos bloated, buntis. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yan. Yun o, di ba buntis? So yan po ang dahilan na kinapos sa supply yung ating power supply or yung pinaka-charger na to dahil nga dito sa kapasitor na to. Yan o. Yan. So pag ganyan, sira na yan. Automatic pag nag-bloated yan dyan, sira na yan. Yung iba, kinutulak nila uli para gamitin, pero para sa akin, sira na din yan. At nakikita naman natin dito, kalawang na talaga yung dalawang paa, kinalawang na. So kaya, ganun siya. So ngayon, try natin ititest para makita nyo. Baka sabihin nyo, hindi ko itinitest. So short ko muna. Baka ito may supply pa yon. So, yan. So ito yung ititest. Ayan tingnan nyo kung ilan yung reading. 0.22 nanofarad. So ibig sabihin, nanofarad na siya mga viewers. 0.22 nanofarad. So sira na yan pag ganyan. Dahil nga, ang required dito nakalagay sa kanyang ay 22 microfarad for 50 volts. Pero nakaread na lang tayo ng 0.22 nanofarad. Tingnan nyo yung tester ko hindi nga ito dito. Pawala-wala yung reading niya mga kabers. Pawala-wala. Hindi magkapareho. 24, 23. Tapos nanofarad yung nakalagay. Hindi pala kita. Kagwang na. 0.21 nanofarad. So tingnan nyo po yung itong kinuha ko galing sa ibang board na pang-repress natin. So tingnan nyo siya. Wait lang ha. Kali tingnan ayan mga kabers 22.7 kagwa nga. 22.7 microfarad, hindi siya nanofarad. Microfarad. Hindi katulad dito sa isa, point na lang siya, point. 0.22. Kita nyo? 0.22. Hindi nga minsan nga hindi nag-steady. Yun. Wala pa 26. Tapos 25, 24. Yun. So confirm na sira talaga tong kanyang kapasitor na to. At bloated na nga isa din sa basihan, bloated na siya. So ngayon, salapak natin ito mga ka-viewers dito sa power supply. And so itong block na to, magkapareho lang naman sila. So yung sinabi ko kanina, yung may positive na yan, itong itim, itong may purong itim, ito din po yung positive. Ito sa kabila na parang puti na may puti siya na may itim na may minus, yan po ating negative. So pag ganun siya, pag ganun wait lang ayaw lumayo. So ganun. Kasi dahil pag ito ay na-reverse nyo, puputok itong mga kabers, puputok itong kapasitor na to pag ito ay na mali yung connection nyo. So pag ganun siya pag ganun, ito negative, itong purong itim din positive. Katulad nito, ang purong green, ito po din po yung ating positive. Ito namang mayroong silver na may bronze o gold pala, gold. Itong may kulay gold na parang may negative, so siyempre negative din yan. Ito naman, itim to Hindi nyo. So ganun lang, pasensya na po sa pag-explain. Hirap pag-explain Baka sabihin nyo na mali naman, sabihin nyo na pangit yung pagka-explain. So pasensya na. Hindi naman tayo marunong mag-explain. Pero ganun pa man ay
Tinay kong i-explain para maintindihan nyo po. Yun. Katiyan mo natin para hindi gagalaw. Bago natin hinangin. Yun. Yun. So, hinangin natin siya mga kabers. Ganun natin dito. Yan. Yan, ganun natin siya. Tapos kuha tayo ng soldering lead at atin siyang hinangin. Yan. Yun, tapos sa kabila. Yan. Yan, pwede na yan. O yun. Yan o. Yun. So, pwede na yan mga ka-viewers. So yan. Try ko dito, yan ha. Yun. Pwede na siguro yan mga kabaso. Yan, pwede naman siguro yan. Pwede na yan siya. Dagan na naman yung pagkain at hindi naman didikit-dikit. Yan. So ngayon, parang ano wait lang. Yan. Try ko muna. Hindi pala. Kala ko ay wait lang ha. Mga viewers. Parang hindi ako hindi ako kulang siya ng diin. Yun. Yan. Para hindi maglulus kontak, kailangan maganda yung pagkadikit. Yun. Pwede na yun. Ginala ko kasi na malambot pa eh. Ito. Okay na to. Kaya na kasi ginala ko siya na malambot pa yung ano. Yan. So pwede na yan. Ngayon, atin na itong isa uli. So ang pag-wireless naman dito mga ka-viewers, itong dalawang linya na yan, kahit saan nyo dyan ilagay yung sa easy. Dahil walang problema pag magkabaliktaran yung wire, easy naman yan eh. Ang dito lang sa secondary, yung wag nyong wag nyong baliktarin, may nakalagay naman dyan na B+, B+. Yan yung ating positive. Yan. Ito naman sa kabila na ground, siyempre negative yan dahil ground nga eh. Di ba? O yun. So, ano ko muna ito, i-wireless ko muna ito mga ka-viewers sa kanyang board. O doon sa ano niya. At itatry natin yan. Dito sa mamaya, pag ito ay natapos ko ng mga wiring dito. So, yan. Dito sa pag-wiring naman, ganun siya mga ka-viewers. So, at akin muna itong idikit para hindi siya gagalaw-galaw. Pwede naman dito na lang idirekta. Dito, ganun siya. Yan, dyan. So, akin muna itong wirings dito para hindi na magalaw-galaw ito dito. Ay, wirings, dikit. Wirings pala. Dikit pala, dikit. Ganun siya, ganyan. Or, pwede naman ganito din. So, naman yung primary. Mali pa yung pagkano ko. Yan, ganun. Dan ito ang primary. Dito na natin itapat din. So, ganun. So, ba yung kanyang. Ayan. Pagka ano niya. Tapos, ingatin ang screw. Mga ka-viewers. Ito siyang mga ka-viewers. Atin siyang tawag dyan. Ilagay. Yung pinaka-screw para hindi nagagalaw-galaw ito. Yan. Yun. So ngayon, dito naman tayo sa wait lang, parang ano pinang tayo sa kabila maglagay ng screw. Hirap paglagay ng screw mga kabers yun. Pasensya na minsan na yung video ko ay hindi makikita lahat. Minsan kasi ay hindi ko na malayan na hindi pala kita. Kaya hingi pasensya na po. Yun. Tapos ito naman tayo sa tinding itong higpitan. So dito tayo sa pagwawiring. Yan nga, sa sinasabi ko dito sa primary, kahit ito, walang problema. Ito. Yan. So ito dalawang linya na ito mga kabers. Ito kahit dito, dyan. Yan. Kahit saan itong dalawang wire na to dahil easy naman yan eh. Walang problema yan. Basta wag nyo lang ipagdikit-dikit.
Yun. Tapos dito tayo sa kabila. Nahatak mga viewers ah. Hilap siyang ipasok uli. Yun. Yun. Ayaw mag ano ah. Patakan ko muna ito ng ano. Soldering lead pala. Dahil ayaw niyang ayaw niyang magdikit. So kailangan natin siyang patakan uli. Yan. Tapos dito tayo sa kabila. Mag-wiring. Yun. Yun. Pwede na yan mga ka-viewers. Yan o. Nakadikit na yung dalawa. So wala namang nagdidikit-dikit dyan. Pag yan po ay magkadikit, so delikado. Sasabog yan mga ka-viewers. Yun. So ngayon dito na tayo sa secondary mga ka-viewers. Itong dalawang wire na to. Ito. So yun nga. Dahil may nakalagay na positive, siyempre doon tayo, yung pula is positive, di ba? Yan. So ating itap dito. Ito sa may pula. Sa may positive yung pula. Yan o. Diyan. Parang natakita yung gawa ko ah. Yung ano ko. Ay. Ito. Hirap mag ano ah. Hirap mag hindi ko kasi nilinisan tong ano ng dulo ng ano ko ah. Ang aking soldering iron, yung pinaka-tip niya. Yan, so natin katihan ito ng soldering lead. Yan. Iwas tayo sa usok dahil delikado yan sa ating kalusugan mga ka-viewers, yung usok ng tuwing tayo nagsusulda, dapat ay iwasan. Pwede din kayong maglagay ng electric fan haba para hindi nyo yung usok. So dapat meron kayong electric fan na maliit para ibubuga yung usok palabas. Dahil alam ko sabi nila ito talaga ay siyempre dahil ito ay chemical, talaga to harmful or delikado sa ating kalusugan. Yon. Tapos kabila ground. Itong itim naman, itong itim siyempre ground ito, di ba? Ganun lang. Yun. Yan. So okay na. Ngayon akin muna itong mga ka-viewers. Ayan. Ka-symbol. Yan o. So ka-symbol ko muna. Hindi ko na ipakita sa inyo pagka-symbol nito. Dahil kung paano tinanggal, ganun lang naman pagka-symbol eh. So pakita ko na lang pag ito natapos ko ng mga symbol mga ka-viewers ha. Yan. Yan. Wala namang nadikit-dikit. So yan. Pwede na yan siya mga ka-viewers. So yan, post ko muna, balikan ko lang kayo pag ito na-symbol ko na. So yan mga ka-viewers, okay na po yung aking na-symbol ko na yung electric fan na to. So ngayon, ititest natin siya mga ka-viewers. Tingnan natin kung gumana yung ating repair or success tayo, kung success ba tayo dito. So ito na yung kanyang plug, ito yung aking saksakan. So tayo siyang i-plug. Ayun, nagre-red. So dapat ito, di ba kanina pag inoon ko ito, iikot yung pan pero nagbi-blink yan. So dapat hindi na nagbi-blink yan mga ka-viewers ha. O tayo siyang i-on. Ayun, gumana na yung pan. O di ba, wala na yung blink. So pakita ko sa inyo ha. Wala na yung blinking. O di ba? Di ba, okay na? Wala na yung blinking. O gumana yung ating electric pan. So try ko sa number 2. Ayun, mayroon tong number 2. Yun, number 2. O di ba? Yan o. So wala nang blinking. Kanina
gumaganon yung ilaw, di ba? Nagbi-blink siya kanina. So, yun. Yun, di ba? Yun, oh. So, kanina, gumagana itong electric fan, pinapagana natin, pero, yung ilaw niya, yun, oh, gumagana. So, yun, oh. Yung ilaw niya kanina, gumaganon-ganon. Kung nakita nyo naman kanina, di ba? Gumaganon-ganon yung ilaw. Ito, nag-on off, nagbi-blink siya. Ngayon, wala na, steady na siya. Pareho na silang dalawa, steady. So, dapat ganon siya mga ka-viewers, na steady din siya. Yan, o, di ba? So, tayo ipailaw yung kanyang LED. Sabang LED dito. Ito pala, yan o. O, yan. Yan yung kanyang LED or yung emergency light, yung ilaw niya. So, yup natin siya. Yan o. O, gumagana yung electric fan, umiikot na, pero wala nang blinking. So, ito lang yung salarin. Itong, ano na to, itong, in-off ko na siya. So, ito yung salarin. Yan, itong kapasitor to, nabuntis. Namubo. At saka dito naman sa baba ay, tad-tad ng kalawang. So, wala na yan pag ganyan. So, tinitest naman natin siya. Nakakuha tayo ng point na lang, nanoparad. So, sira na talaga to. So, yan mga ka-viewers, yun lang. So, success tayo sa ating repair. So, yan. Bago pa ako magtapos, so sana mga ka-viewers, mayroon kayong nakakuhang ideya or mayroon kayong napulot na kunting ideya sa aking isineshare. Yan, so kung sa tingin nyo ay mayroon kayong nakuhang ideya sa aking isineshare na mga ka-viewers, so sana wag yung kalimutang mag-subscribe sa aking channel at wag nyo rin kalimutang pindutin yung notification bell at higit sa lahat ay wag yung kalimutang wag yung kalimutang i-share mga ka-viewers. Yan, wag yung kalimutang i-share para makatulong tayo sa iba. So yan mga ka-viewers, bye po at sa sunod na ako mag-shoutout. So mega loud shoutout sa inyong lahat, sa silent viewers, organic viewers, sa mga bagong subscribers, ayan, sa mga kadikit ko sa sa mga lahat ng kadikit ko, sa mga sumusuporta at nanonood sa aking upload. So mega loud shoutout sa inyong lahat. At yan, bye bye mga ka-viewers, kita tayo ulit sa aking next na mga upload. Bye bye po.